Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Paano tayo makakarating sa langit? Ito po, pinapaliwanag ko po sa inyo yung mga jurisdiction eh. Ha? Pakinggan nyo lang po ako. Bagamat lahat ng usapin ng batas, ang huling message, batas lang ha, ang huling message ay ang Supreme Court ng Pilipinas. Pero bound, may hangganan yung kanyang kapangyarihan. Siya po ay hanggang Pilipinas lamang. Ang pinag-uusapan po natin, ICC, International Criminal Court, na hindi po nakabase sa Pilipinas. O, nakukuha po ninyo? Pag lumalabas na po sa Pilipinas, wala na pong ibang entity na may kakayahang mag-represent sa Pilipinas kung hindi ang presidente or ang kanyang representante. O, yan yung mga ambassador, etc., etc. O, linawin ko lang po ha. Lahat po, DOJ hanggang Pilipinas lang po yan. DILG hanggang Pilipinas lang po. Pati po yung Supreme Court, pinakamataas po siya na korte dito sa Pilipinas. Hindi nga siya pinakamataas, kataas-taasan. Ayun po ang ano ng Supreme Court eh. Mas mataas pa sa pinakamataas. Kataas-taasan, wala nang mas tataas sa kanya na korte sa Pilipinas. Oh, nagkakaliwanagan po tayo. Pero sa international relations po, ang sole architect, kaisa-isang arkitekto ng foreign relations ay presidente at ang kanyang representante. So kung ano po ang sinabi ng presidente, yun po ang ating international relations policy. Okay. Alam po ng Congress yan. Maganda yan ha. Gagawin natin habang yung iba nakikinig, yung ibang may curious na tanong, yung hindi nangungulit, pwede kayo magtanong katulad niyan. Alam ba yan ng Kongreso? Alam nila. Kaya nga, yung kanilang resolution ay hinihikayat nila yung pamahalaan. Hindi po nila hinihikayat yung Supreme Court. Hindi po nila hinihikayat yung Vice President. Yung pamahalaan, si Pangulong Marcos, na makipagtulungan sa ICC. Ang kaya lang nila, manghikayat. Buyuin. O, pipirma kami. Ang dami na namin nakapirma. Sabi rito, makipagtulungan ka na kasi. Makikipagtulungan lang kayo. Ay, gusto nyo lang hikayatin. Mas masarap kasing manghikayat ng marami. Ganyan lang po ang nagagawa ng petisyon. Para sa barangay, di ba? Pinipetisyon nyo yung ganito. May kapitbahay kayo maingay. Gusto nyo ipetisyon. Kasi madaling araw na nag-bibidyoke pa. Mas maraming kapitbahay nakapirma, mas action si kapitan. Ganun lang. Ganun lang po yung pero yung mga kapitbahay, wala silang action. Kapitan pa rin. Nakukuha nyo? Ano po yung Supreme Court? Supreme Court. Ano po ba sinabi na Supreme Court? Ay lilinaw lang natin, kalahati lang kasi pinapakita nila eh. Ang sinabi po, ang main, bakit po nagsampa ng anong tawag doon? Bakit po lumapit sa Supreme Court yung mga sa pag-aalis natin sa ICC. Linaw ko lang po yung sinasabi ko, medyo halo-halo eh. Umalis po tayo sa ICC. Yung mga nagsampa ng reklamo natural, ayaw nilang umalis tayo sa ICC kasi mawawala na ng silbi yung reklamo nila. Lumapit sila sa Supreme Court. Ang pangunahin nilang nilapit sa Supreme Court, meron bang kapangyarihan si Pangulong Duterte na umalis tayo sa ICC na siya lang mag-isa? Yung presidente lang ng Pilipinas ang nagsabi na aalis na kami dyan. Meron ba siyang kapangyarihan na umalis sa ICC na hindi niya kinukonsulta yung mga Congress na gumawa ng kasunduan na to? Na siyang pumirma, yung mga senador? Yun po ang nilapit nila.
Yun po ang pangunahin nila nilalapit. Kung legal ba yung ginawa ni Duterte na pag-alis natin sa ICC. Ang sabi po na Supreme Court, moot na yan. Wala na tayo. Umalis na tayo. Pero, pwede pa rin tayo makipagtulungan. Doon sa habang hindi pa tayo umalis. Kasi purely, yung sinasabi na Supreme Court, kung kami ang tatanungin ninyo, pwede pa tayo makipagtulungan sa ICC. Ayaw na nga ng gobyerno. Wala tayong magagawa. Hindi pwede sabihin ng Supreme Court. Ang sinabi na ng Supreme Court, yung pananaw nila. Pero hindi nila pwedeng i-insist, uutusan nila yung Pangulo na bumalik kayo sa ICC o makipagtulungan kayo. Hindi po. Kasi meron doon nakalagay na nung hindi pa tayo umaalis sa ICC, pwede yung kunwari, hanggang ngayon, kung ano na nagawa ng ICC, yun na yun. Kasi wala na tayo eh. Ngayon nyo gustong papasukin. Hindi na tayo miyembro. Nakukuha po ninyo. Kunwari, nakapag-imbestiga na sila. Lalabas na yung resulta. Pwede na ilabas ng ICC yun. Kasi tapos, kung ano nagawa nila, sabi ng Supreme Court, kung ano yung nagawa na nila, yun na yun. Mismuhan na yun. Hanggang dun lang tayo, dun sa hanggang miyembro tayo. So sana malinaw po yun, no? Ang pinagpasyahan po ng Supreme Court kung legal ba yung ginawa ni Duterte. Sabi na Supreme Court, moot na yan. Nagawa na nga niya eh. Kinilala na nga na hindi na tayo miyembro. Sasabihin ba namin illegal yung ginawa ng Pangulo? Hindi nila pwedeng sabihin illegal. Kinilala na nga na hindi na tayo miyembro. Ano pa pagpapasyahan nila? Mismo yung inayawan natin kumilala na hindi na tayo miyembro. So, tama si Duterte doon. Ganun lang po yun. Ngayon, sa tanong na dapat ba natin papapasukin? Nagsalita na rin na naman ng Pangulo ng Pilipinas. Dati, si Pangulong Duterte. Ngayon, ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, nagsalita na rin. Meron namang way. O ayan, nagsasabi naman si Pangulo Marcos. Ang tanging way para makapasok muli yung ICC ay bumalik tayo sa Rome Statute. Magbotohan uli yung mga senador kung tayo ay muling babalik sa ICC. Yun lang po ang tanging way. Pero yung ngayong kalagayan natin, ayan na po ang pinaka-diplomatikong mapapahayag ni Pangulong Marcos na hindi niya mapapahiya yung kanyang pinsan. Nagtataka lang kasi ako mga kaibigan, ano. Tapos na yung usapan ng ICC, sa totoo lang eh. Hindi lang pagkakasabi na hindi nila papasukin. Bakit biglang pumapasok na naman yung ICC na yan sa usapan na yan, ano? Ang gulo eh. Sa House of Representatives. Parang may mga nangyayari talagang pamumulitik ang mga kaibigan eh, para sirain ang Duterte mga kaibigan. Yun ay panapansin ko lang mga kaibigan. No? Ayan na yun. Pero actually, ang meaning niyan, hindi natin papapasukin ng ICC. Ano lang yung sinabi niya? Open naman, pag-aralan natin. Diplomatic way yun eh. Diplomatic way yun ng pagsabi na, sige, pag-aralan ko kung ano yung sinasabi mo, pero ayaw na natin sa ICC. Bakit? Okay, malinaw po ba yun? Linaw ko lang dalawa yung punto ron, di ba? Nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi tayo makikipagtulungan ngayon sa ICC. Ang linaw niya, no, yung hindi naman siguro tama na mga dayuhang magsabi sa atin kung sino ang imbestigahan, arestuin at ipakukulong ng mga pulis natin. So ibig sabihin, wala talagang police power kasi yung ICC. Di ba? Ayan po yung implication niyan eh. Ano po ibig sabihin? Sino po ang manghuhuli? Kung yung isang tao ay guilty. Halimbawa, nilitis ng ICC, sabi ng ICC, nag-issue yung ICC ng arrest warrant, katulad kay Putin. May arrest warrant si Putin eh. Sino aaresto kay Putin? Yung Russia, hindi siya arestuin kasi hindi naman member ng Russia eh. Pag nagpunta si Putin sa ibang bansa, pwede siyang arestuin ng bansa na yun. Ngayon, bakit naman pupunta si Putin sa hindi nag-imbita sa kanya na bansa? Kulong na nag-imbita sa kanya. Nakukuha nyo? Okay, isa pa. Kung sa Pilipinas kay Duterte, di ba, sabihin natin na ibig sabihin po, walang police power yung ICC, kaya aasa po siya sa mga miyembro. Para mo mapahuli si Duterte rito sa Pilipinas, hindi naman tayo miyembro ng ICC,
hindi po pwedeng yung PNP ang dumakip kay Duterte. Mm. Nakukuha nyo? Kaya sinasabi, hindi nyo lang naintindihan eh. Sinasabi ni Pangulong Marcos yung usapin na sovereignty. Kung hindi tayo miyembro ng ICC at yan ay wala na question yung Supreme Court dyan, maski yung Supreme Court naniniwala na hindi na tayo miyembro niyan. Kung hindi tayo miyembro ng ICC, sino manghuhuli kay Pangulong Duterte sa Davao? Kahit mag-issue sila ng warrant of arrest. Eh di yung miyembro. Kung sino man ang miyembro na bansa, dadayo dito sa Davao. Mm. Kunwari, mga Frances. Dadayo sila para hulihin lang si Duterte. Ah. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.